Good afternoon mga Kalip Farm. Kasalukuyan binibisita natin itong palayan natin dito sa Kalip Farm. Bali 5 days ko na yatang pinapatubigan to. Masyadong matakaw sa tubig ang palay, ang lupa, dahil dating tubuan to at saka medyo mataas ang lugar. So para sa apat na pitak, bali 3 pa lang talaga ang natutubigan. Ang sukat ng palayan na to is ng lupang ito is 1 hectare and 300 meters. Maganda naman ang tubo nitong palay. Sabog tanim ang tawag dito. Medyo hindi pantay ang lupa kaya mahirap din patubigan. So kahapon lubog sa tubig to, pero ngayon tuyo na naman dahil pinatay namin kagabi yung deep well namin. Medyo magastos dahil kuryente yung ginagamit namin sa deep well, pero okay lang kahit mag break even, at least meron tayong libreng bigas. Hindi na kailangang umasa sa merkado para kumain ng ating pamilya. Actually yung harvest namin last year, dahil di namin binebenta yung harvest namin, meron pa siguro kaming 30 kabans. At yung ani namin dito ginagamit din sa restaurant, dahil meron kaming restaurant doon sa bandang itaas sa tabi ng daan. Ayan, nagsisimula ng tumulo dito sa dulo, sa uling pitak yung ating tubig. Ito lubog na sa tubig, okay na to. Ito bali 4 na araw ng lubog sa tubig to, dahil ito yung bagsakan ng tubig. And then lumilipat dito sa isang ito, pero ito natuyo dahil sinara ko yung palabas dito at kinonsentrate ko dun sa isang pitak na to. And then pag puno na yun, lilipat naman dito sa kabila. Ayan yung tumutulo dun. So dahil puno na siya, lumilipat na ngayon dito sa uling pitak. Pag napuno na yun, yung matitirang sobrang tubig dito sa malaking pitak na to, ililipat naman dito para well distributed yung tubig. Itong bukiran na to is sabi ko nga kanina 1.03 hectares. Bali inati namin sa 2 parte. Ang 3/4 ginawa namin palayan, and then yung 1/4, actually hindi lang siguro 3/4, may higit hindi lang 1/4, may higit sa 1/4 to. Mga 30% siguro ginawa namin gulayan. At the same time naglagay kami ng swimming pool, at saka naglagay kami ng mga kubo, at saka nagpapagawa ng isang function, maliit na function hall si Mrs. Dahil
kapag may mga events siya sa restaurant, minsan nagkakasabay, walang mapaglagyan sa isang grupo, kaya naisipan niyang gawing extension ito. Ito yung parte ng gulayan. Hindi naman siguro 30%, mga tama yung kanina, mga 25% lang. Ayan yung palayan. And then dito sa gulayan namin, itong parang may mga flying saucer na yan, kada poste merong dragon fruit. And then in between, abang inintay pang lumaki yung mga dragon fruit, nilagyan ng tinamnan ng mga pipino. Ayan, namumunga na yung mga pipino. Actually ito yung kinakain ko minsan sa dinner dahil nagbabawas ng timbang. Tapos may sitaw. Ito, sobrang panggamit yung sitaw. Hanggang doon sa dulo sitaw yan. Ayan, ang gaganda ng mga sitaw nila, ang haba ng bunga. Itong mga to walang pesticides, hindi nilalagyan, hindi ini-spray ni Mrs. kasi every other day or halos araw-araw ina-harvest namin. Ayan, ang ganda ng bunga, haba, tataba. And then meron siyang okra. Ito, okra yan, nasa second layer. And then ayan yung mga dragon fruit natin. Di pa siya ganun kalaki, nagsisimula pa lang siguro. Matagal-tagal pa bago mamunga to. Ayan yung mga sitaw, medyo tumanda na yung iba, pero okay lang tong mga tumanda na to, gagawing binhay. Ayan mga sitaw, dami. So pwede na namang harvest to. Pwedeng igisa sa kamatis lang, lagyan ng ipon at saka chicharon. Ang tawag sa amin noon, tipe. And then pansahog sa sinigang, pansahog sa kung ano-anong luto. So, and then sa bandang dulo ron, meron kalabasa, tsaka meron patola. So, yan ang tanim namin. Dahil si Mrs. lang nagtatanim at saka yung mga kasama niya sa restaurant, hindi ganun ka ano yung mga tanim niya, kumbaga mga traditional na gulay. Meron siyang doon, meron siyang sili, meron siyang kamatis. Tapos ito, sabi ko magtanim nga ng mga leafy vegetable. Nagtanim siya ng mustasa. Ito mga mustasa yan. And then dito nagtanim din siya ng mga buko, mga makapuno. Dito sa sides na to may mga mangga, bagong tanim pa lang. And then dito meron siyang konting kamote. Ayan, medyo bakante pa dahil magalibangan lang. And then ayun yung swimming pool namin. Meron pambata. Yung pambata 3 feet ang lalim. Tapos perong pang adult which is 5 feet ang lalim. Tapos doon sa gilid, doon sa ilalim ng puno, naglagay siya ng function hall na maliit para kung sakali may mga pamilyang nagre-rent, meron silang magamit. At the same time, kung merong event, magagamit din yun. And then meron siyang toilet doon. And then meron siyang isang kubo para sa pag gustong magkwentuhan sa open doon sa kubo. Meron din kaming lumang kubo, ayun, nilipat dito. So ayan, ito yung isang maliit na farm ng pinag-andaan namin, binili namin para sa aming retirement. Actually ako isang OFW, nakabase ako sa Saudi Arabia. Dati akong magsasaka na naging engineer at pinalad na makapagtrabaho sa isang multinational company. So sinuwerte ng konti kaya nakapag-ipon at
nabili namin itong property na to. And then actually may kasama itong property na to, sa likod ng building na to yung restaurant namin, kasi sa harapan ng mga bahay dito ano na yan, yung provincial road. So siguro sa ibang araw bibidyo ko yung parte ng restaurant. So maraming salamat mga Kalip Farm. Hanggang dito na lang muna. Sinishare ko lang itong nianda naming maliit na farm para sa retirement natin. Iba rin kasi yung meron kang sustainable income kapag nagretiro ka na Hindi pwedeng umasa na lang sa kung anong naipon mo. Hindi sasapat sigurado. Pero dito, kung nakakapag-produce ka ng sarili mong pagkain, meron kang gulay, meron kang palay, and then meron kang mga alagang manok, ayan, kakalat-kalat lang dito. Doon sa kabila meron din kami manok doon at saka bibi. Okay, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood, at sana mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel para sa mga future update. Maraming salamat.